Magandang araw, ako si Teacher Amy, ang punong guro ng School of St. Anthony. Meron akong tanong sa inyo. Kayo ba ay mahiyain? Kung oo, bakit naman? Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang batang mahiyain. Alamin natin kung bakit at kung nagkaroon ba siya ng pagbabago sa bandang huli. Ang ating kwento ay may pamagat na ang batang laging tumitingin sa sapatos ng mga tao mula sa kwento ni Liwliwa N. Malabed at sa guhit ni Beth Parrocha Doctolero para sa Lampara Publishing House. Nakikilala ni Daniel ang mga tao sa pamamagitan ng mga sapatos na suot nila sa halip ng kanilang mga mukha. Ang makintab, matuwid at kulay kayamangging balat na sapatos ng kanyang tatay. Ang presko, komportable at malakremang sandalyas ng kanyang nanay. Ang lumalangit-ngit, nanunukso at kulay bahaghari sapatos ng kanyang ate. Ang marumi, gamit na gamit at pulang rubber shoes ng kanyang kuya. At ang luma ngunit matibay na kulay kapinbakya ng kanyang lola. Higit sa lahat, pinakagusto ni Daniel ang bakya ng kanyang lola. Pagmasdan lang niya ito, madali na niyang masasabi kung saan nagpunta ang kanyang lola ng hapong iyon. Damos talampakan ang nagpapahiwatig na naglagi si lola sa hardin. Dumi at maliliit na bato ang nagsasabing dinalaw ni lola ang kanyang mga kaibigan sa bukid. Buhangin ang tanda na naglakad si lola sa dalampasigan para mamulot ng mga kabibe na buong hiwaga niyang gagawing mga pagong at mga baboy. Kahit maingay ang mga bakya ni Lola, tuwing siya ay naglalakad sa tablang sahig, baliwala ito kay Daniel. At kahit walang katapusan ng mga kwento ni Lola, hindi siya nagsasawa. Hindi kagaya ni na kuya at ate. Hindi siya napapagod sa pakikinig. Paulit-ulit man ang kwento. Ang pagkakakwento naman ng mga ito ay nag-iiba-iba. Noong unang naikwento ni Lola si Danding Duwende, ang mapagbirong nunong naglalaro ng mga kulay, pinagpapalit-palit niya ang mga kulay ng mga bagay. Ang langit ay kakulay ng mapusyaw na dahon at ang mga puno naman ay matingkad na bughaw. Ipinipikit ni Daniel ang kanyang mga mata habang nakikinig sa kwento ni Lola upang makita niya ang mundong likha ni Danding Duwende. Noong isang araw lang, ikinuwento uli ng lola ni Daniel ang mga kakulitan ni Danding Duwende. Pero sa kwentong ito ay pinupuwing niya kami ng alabok. At pagkadilat namin, ang kulay ng paligid ay iba't ibang uri na lang ng pula o kaya kulay dalandan. Sabik na si Daniel sa susunod na kwento. Ano kaya ang susunod na paglalaruan ni Danding Duwende? Hinayaan ni Daniel na lumipad ang kanyang isipan sa palaruan ng paaralan. Naisip niya na siguro'y pinagpalit-palit ni Danding Duwende ang mga kulay ng sapatos ng kanyang pamilya. Napabungis-ngis siya na sakaling ang suot ng kanyang tatay ang magkaibang kulay na kayumanggi at malarosas na pares ng sapatos. Tingnan niyo, kinakausap na naman niya ang sarili niya at tumatawang mag-isa. Napatigil si Daniel sa kanyang narinig. Alam niyang pinariringgan siya. Ay, kawawa naman, walang makausap kundi ang pulang bag at kinakalawang na sapatos. Ang baduy, lahat ng suot niya hindi bagay. Gustong sabihin ni Daniel sa kanyang mga kaklase na siguro'y pinaglalaruan lang sila ni Danding Duwende. Pero hindi niya kayang tumingin sa kanilang mga mata. Anong problema niya? Bakit lagi siyang nakatungo? Baka naghahanap ng 25. Mahigpit na niyakap ni Daniel ang kupas at pulang bag at saka inayos ang tali ng kahil na sapatos. Buhahahaha! Hagalpak ng lilang bakya. Hagik-gik-gik-gik! Bungis-ngis ng kumikinang na rosas na sapatos. Sigok-gok-gok! Hagalpak ng kakatwang sapatos na dilaw. Lalong kumupas ang kahel na sapatos ni Daniel. Pati ang mga bulaklak na palamuti ng mga ito ay lumalabo sa paningin ng kanyang mga matang naluluha. Pero pinigilan niya ang pag-iyak. At para mga multo naglawa ang mga lila, rosas at dilaw na sapatos. Haya na si Danding Duwende!
Umalis si Daniel na nakatingin sa halo-halong kulay. Marami kang malalaman tungkol sa isang tao kapag tinitingnan mo ang suot niyang sapatos, sabi ng lola ni Daniel ng hapong iyon habang tinatapakan nila ang malulutong at tuyong dahon. Gaya mo, bukod sa makulay at kakaiba, mabait ka pa at malikhain. Hindi ba maganda na makilala ka ng lubusan ng iyong mga kaibigan? Pero Lola, wala akong kaibigan, kundi ikaw at si Danding Duwende lamang. Lagi kaming nandito, bulong ni Lola habang nakaturo sa aking puso. Pero panahon na para magkaroon ka ng mga bagong kaibigan, Daniel. Kaya huwag kang matakot na pahiyag ang iyong sarili. Ano kayang susunod na mangyayari? Nang pauwi si Daniel, sinubukan niyang huwag laging nakatingin sa ibaba. Sumabog ang uluntian sa kanyang paligid. Haya na naman si Danding Duwende. Parang nakikipagabula ng mga dahon sa mga hugis hayop na ulap sa bughaw na langit. Tumawa si Daniel nang tinuka-tuka ng mga ibong malapamaypay ang buntot at mga pusang nagpapaaraw. Kinabukasan, tumingin si Daniel sa mga mukhang may-ari ng mga sapatos. Kay dami at iba't iba. Malaki at kayumangging ilong, singkit at maiitim na mata, makakapal at malarosas na labi, at malalalim na biloy. Mga matang hugis pili, mga munting labing kulay duhat, makinis at malabotones na ilong, at mahaba, itim at alun-alung buhok. Maninipis at mamula-mulang labi, maitim at hugis tukang ilong, mga bilugang mata at makakapal na pilik mata. Tama na ngayon ang mga kulay ni Danding Duwende. Bawat isa ay katangi-tangi at kaakit-akit. At ang kabuuan ay maganda at kakaiba. Napapangiti si Daniel sa mga mukhang nakikita niya. At ngumingiti rin sila. At yan ang tatapos ang ating kwento. Naging masaya si Daniel. Sana ikaw din. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.